Hello everyone, it's me again, Burntam, and you're watching HPT TV. And for today's vlog, we are going to unbox a parcel from Shopee. Ayan, so sa mga mahilig magmotor dyan, mag-ride, lalo na sa mga naka-Mio, Mio Sporty, Amore, Smiley, o sa lahat ng mga motorcycle na kargado yung kanilang motor. Okay, ito na yung inaantay ninyo. Pero bago natin ituloy yung video, huwag nyo munang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like, share, at mag-comment below sa mga process na gagawin natin. Sa mga hindi nyo maintindihan, explain ko po sa inyo isa-isa sa comment section box. Okay? At sa mga existing subscriber natin at viewers, maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala. Ayan. So we have here a parcel from Shopee. Ayan. So ito na po yung sinasabi ko. Tutuloy ko na po. Sa mga naka-Mio dyan, lalo na kung mga kargado, naka-touring set, or pwede kahit sa kumakarera, nahihirapan kayo na pa-start yung motorsiklo ninyo, gawa ng kargado, naka-big valve, or 59mm, 63mm, or open category, naka 180 to 200cc. Ang gawin ninyo, kahit naka 500cc pa yung motor ninyo, pwede natin ipa-start yan sa post-start gamit ang starter natin na motor, kahit na hindi tayo mag-kickstart. Ito na po yun. Kung natin patagalin pa. Ayan. So, tatry natin dito. We have here, ayan. Nakalagay dito, model 500cc. Ayan. High quality motorcycle parts. Lalabas natin, mga ka-DIY. So, mga ka-DIY, hindi muna tayo, ngayon, magawa ng travel vlog natin. Sa nga muna tayo ngayon, DIY tutorial at unboxing. Okay. So ayan. Ito po yung brand ng natin, product. CNC Racing Parts. Ayan motorcycle. One seat. Nakalagay po dito 500 for 500 cc. Ayan. So ito po yun. Pakita natin kulay black. Napakabigat. Ayan, ang laki talaga. Size doesn't matter. Napakataba. Ayan, malaki. So, naka-engrave din dito. Ayan, CNC brand. Ayan. So, CNC, isa na rin ito na gumagawa ng era sa mga racing industry, sa mga motorcycle parts industry sa Pilipinas. Which is, I know siguro to kung hindi ko nagkakamali, made in Taiwan, pero meron din sa China. Ayan. Pwede, kung naka 59, 59 category or 160 category, pwede naman yung 250cc, pwede rin po yung 300cc natin, pero ang kinuha ko na, minabuti ko na kumuha na lang ng 500cc kasi baka pwede ako magpataas ng cc ng motor ko dito sa Yamaha Mio Soul natin, Mio 4. Ayan. So naka 63mm bore ako. Ayan. MTRT big valve. Napakahirap minsan pagka hindi pa kasi ako nagpalit ng battery ko, which is 5 amperes. Ayan. So pwede rin po, ang isang option nyo po ay pwede rin po kayo magpalit ng battery. Taasan nyo po yung ampere ng battery nyo, gawin nyo pong 7 ampere. Yung alam po, hindi na po kakasa sa may U-box. So kung ayaw nyo po magpalit ng battery, pwede po kayo magpalit ng starter motor. Okay? So try natin. Pero ayan, i-explain ko muna sa inyo. Ang gagawin po kasi natin ay magpapalit po tayo ng starter. Tatanggalin po natin yung starter, yung stock starter natin. So ang gagamitin po natin mga tools ay Allen wrench. Tapos itong mga size 7 wrench. Size 7, size 8, pwede rin 10. Tara mga ka-DIY. Let's go. Let's go sa go. Ito yung Yamaha Mio Soul natin, Mio 4 ng Thailand. So ito yung battery ko. Type ako na anong brand to? Huawei. Yes, Outdo. Pero mahina pa rin kasi. Tapos itong ko, trangkis ko, walang kick gear. Ayun. So siyempre naglulong ride tayo ay mahirap na pagka nalobat yung battery mo, hindi mo mapa-start to kasi matik ito. So maganda
magpalit tayo ng starter. Okay. Alam mo, oh, nahihirapan siya, oh. Oh, diba? Diba, tinan mo. Hirapan siya. So, gagawin natin dito, syempre, tatanggalin muna natin itong takip dito na kulay orange gamit ng Allen wrench. Tapos tatanggalin din natin yung starter sa loob. Okay? So, ayan po mga ka-DIY. Tanggalin na po natin. Bago tanggalin yung iba. Ayan. Allen wrench, tapos itong Allen wrench natin may pangontra sa likod. So, uluwagan din natin yan. Nilagyan ko na kasi ng ganito, wala na po siyang air cleaner kasi naka size 28mm po tayo na red speed na carb. So sa kabila rin. Yan. Pero mamaya babalik din natin to. So, ganito lang naman po mga ka-DIY. Yan yung gagawin natin pagka magtatanggal po tayo ng starter. So, ayan, size 10. So, size 10 yan, kuha tayo ng mahaba. Range na size 10. Ito lang ang gagawin natin yan. Tanggalin natin itong stock natin. Size 8 pala to. Ito lang naman, pang 110 lang kasi to or 115 yung stock na ano. So mahirapan siyang i-push start yung kargado natin mo to. Yan, ito yung sa ground. Siyempre unahan nito yung tanggalin yung sa may ground nya para hindi mag-spark or mag-short circuit. Tago nyo po itong stock natin na starter kasi baka mamaya siyempre kailanganin mo rin. Tapos tanggalin din natin itong isa. Ito, nahirapan tayo dito. Meron kasi ito. Ito po itong isa. Napalitan mo po kasi ng tornilyo. Mamaya ho, gawin na lang ho natin ano to. Size 8, hanapan natin. Ayan mga ka-DIY, malapit na ho. Hindi na ho kayo maglilipat ng channel kasi napakadali lang po ito. So ayan, natanggal na ho natin yung dalawang tourniquets. Last na lang po i-gawin natin. Dahan-dahan lang ito. Ayan. Pahila. Ayun. So natanggal na ho natin. Ang next na gagawin po natin dito ay po tayo ng flat screw. Eto. Tayo sa may kabila. Kung sa may positive na part na tatanggalin natin mga ka-DIY. Itong may takip na to sa may positive po ito. Yan. So gagamitan po natin ng pero dapat hindi ito sasayad. Kasi delikado po ito. Mag short circuit po. Yan. Pinalawang na ho pala to. Okay, muntik na. No? Puso yan, hindi ako. Puso mo. Puso. Sige ba? So yan mga ka-DIY, ano po natin? Sige nga, ikot mo nga. Yan, mikot na. Masama nga eh. Wait lang. Ikot, ayan. Nangyari ho kasi mga ka-DIY medyo kumulas dito, nawala kasi sa pandikit. Ito kasi tinalawang, oh. Medyo nahirapan kami. Kuha ka ng WD-40. Ayan. So, iruwagan natin. Kinontrahan na nga namin, ginamitan natin ng yung dito sa may size 8 nya. Kailangan ho kasi na matanggal natin to para may kabit natin itong isa. Okay. So, babaran muna natin ng WD-40. Yun. Para kumalas. Kuha ka ng slice. Slice. Yan. Medyo tumagal ho tayo dito. Pero malapit-lapit na rin ho ito mga ka-DIY.
Pintrahan mo doon. Pintrahan mo dito. Tutok mo nga dito, be. Yan. Oo. Yan. Wait lang. Okay. Yan. Okay. Hindi ko maano. Harap niya. Yan, ganyan. Medyo tumagal tayo dito. So, ayun mga ka-DIY, tatanggalin mo natin dito, ilalabas mo natin, putulin mo. Ay, nahirapan po tayo dyan sa loob magtanggal eh. Ayan, sa may sakit. So, ilabas natin to. Ilabas mo nga. Tatanggalin mo natin. Para dito na lang natin sa labas mga Ulit lang po yan. So, ayan po. Ito po yung sakit ng pasik. So, ayan, hindi na daw tayo mahirapan dito. Ngayon, pagka ganito pa rin talaga to, may gato naman tayo. Hindi natin igato to. Sige. So, ayan mga ka-DIY, natanggal na ho natin. Medyo, napatid lang yung niya, sa may connector niya dito, sa may positive. Pero madali na naman yung gawa ng paraan yan. Na lang yung soldering. So, ito po yung, galing dito sa may Yamaha Miyuko na, starter. Ayan. Stock lang po yan. Stock, HPT, pangalan po ng shop natin yan. So, ito po yung kakabit natin, which is 500cc na starter. Ayan. Pwede rin pong pang sa ibang motor ito. Yung mga malalaking motor, mga big bike, pwede rin ho ito. Kasi pang 500cc ito na motor. Yung mga big bike. Yan, upgrade po tayo. Tingnan mo ang difference. Oh. Laki, no? Diba? Ang laki yung difference. Tapos dito, oh. Tingnan mo naman, oh. So, ayan, kakabit naman natin. Layahin lang po natin yung pinagkabit. Ito pala yung tinanggal natin para sa positive. So, kasya naman siya dyan. Siguro, kabit na lang din natin. Tanggal mo ka natin. Kapit natin to. Ayan, pinapalaki ho natin yung niya. Butas kasi size 10 po ito. Try natin. Uy, napakabilis oh. Mas mabilis pa sa port. Diba? So ayan, okay na ho yan. So ang gagawin na lang ho natin, hihigpitan ho natin. Size 10 po kasi ito. Dito naman po size 8. Kaya nilakihan po natin yung bunganga nung terminal. Kaya ang tawag na terminal po dyan ay round. So mamaya pa po natin higpitan yun. Mamaya na natin lagay. Tara ko dito sa kabila, mga ka-DIY. Yan, salamat sa dunalay natin. So pakita mo yun dito. Yun. Ilaw. Dito. Yun o. Lagyan natin ng may rugby na rin siya. So okay na yan. Diyan ho ko nakabit to. Maka mo. Ito ho. Itong gear na to. Yung bubuksan natin. Ang pinapaikot ho niya dito. Ayun. Ito. Sige ilaw mo. Banda dito. Ito. Yan. Yan ho. Ito po ang pinapaikot niyan. So ang gagawin natin, ilalagay na ho natin dyan. Mas itong dalawa dito yan. Ganyan ho ang itsura niyan. Sige. Kabit ho natin ganyan. Yung ano to? Ano mo ngayon? Isa. Same lang. Same lang naman yung haba mga ka-DIY. Mas mahaba pa nga to eh. Diba? Ano mo? Tama. Mas mahaba pa tong isa. Ito. Kaya kasya ko yan.
Ilalapat lang po natin na maayos. So yun mga kadiway, pakita po namin sa inyo. Ayan, ito po yung laman loob yung 500cc starter motor natin na pang modify dito sa Yamaha Muscle. Ito yung stock, hindi na namin binuksan. Ayan, pag bubuksan nyo itong stock, ito lang naman, size 7. So ito yon. Ngayon nung binaklas kasi namin to, kasi hindi namin mapakasya doon sa may mismong Mio, tinanggal namin yung tourniquets nito. Kunin mo. Ngayon, nangyari, yung mga carbon brush, may spring kasi yan, kumalas, kaya nahirapan kaming ibalik. Ang ginawa namin, binaklas na lang namin to. Ito, binaklas namin sa may magnet niya. Pero kung wag po kayong mag-alala pag nabaklas nyo to, pagka mahirapan po kayo, kasi yung ginawa namin, tinalian namin para lumapat yung sa may carbon brush dito sa may starter mismo, itong motor niya. Ngayon, ito, wag po kayong matatakot na magkabaligtaran kasi meron naman pong o-ring dito, may o-ring din po yan. Ito. Saan yun? Ganyan siya. Ito yung o-ring. So, ayan. Same lang din po yan. Itong lang, nasa dito sa paloob. Yan. Hindi naman yan, gagalaw kasi may pandikit po yan. Itong nakasagad yung magnet yung para dito, sa unahan niya. So, lalagay na ho natin. Dahan-dahan. Ayun. Ang lakas. Ang lakas ng magnet. Kaya, pang 500cc po kasi ito. So, babalik na rin natin to. Buwasan nyo lang na magkaroon ng short circuit to. Yan. So, babalik na natin ganyan. Yun. Ito, hindi nyo pwedeng mapagbaliktaran to kasi ito yung may thread. Yan. So, size 7 po yan mga ka-DIY. Balik na natin. Balik ko na. Yan mo isa. Size 7. Ayan, wala ko kasi tayong 7 na sakit. Ingatan lang ho natin na yung starter natin na ito mababasa. Kasi po yan, magkakaroon ng short circuit. Pagka napasukan ho ng tubig ito sa mailalim, sigurado ho. Baka ng sakit doon na 7. Yan. Dapat mahigpit ho ito mga ka-DIY kasi malakas ho ang vibration ng makina ng Mio natin. Higpitan na ho natin. Yan, try na ho natin ikabit doon. Ang una ho natin ikakabit dito mga ka-DIY ay ito ho. Ito hindi ko pa hinigpitan yan. Papaikutin na lang natin yung mamaya doon. So lalagay natin ito. Ito ho unang kakabit natin doon. Hanap lang ho natin yan. Huwag kayo matakot. Magagasgasan po talaga ng unti-unti. Yun. Okay ba? Nadali. Ayun, sumit na ho mga ka-DIY. Malapit na ho, lang natin. Abante lang natin. Yan natin dito sa butas kung abante lang ho. Ayan, higpitan na ho natin ito mga ka-DIY. Para ready na. Dapat ho may higpit ho talaga to, tapos may kontrang ganyan. Ito, sabi nila. Ayun. Tapos lalagay din natin ito. Para matakpan na ito. Kaya lang ito ngayon. Ipik mo daw. Hindi ka doon pag ipipik mo baka maano eh. Hindi na ho siya ito ngayon. Bigyan na lang natin ang tip yan mamaya. No? Oo. Kaya nga. Bigyan na ng tip yan. Baka problemahin pa natin pag napatid. Tama? Oo, diba? Sabi ko eh. Yan na lang ho yan. Ito nga muna problemahin natin. Yung pagkabi.
Yan. Tapat-tapat lang po natin ito. Talagang hindi maiwasan ng mga gas, may goodness. Yung bago natin starter. Malaki yung ulo eh. Ay ko po, yun naipit. Pumasok na rin sa wakas. Tapat lang, pupukin na lang konti. Saan ba yung natin? Pupukin na natin ito. Tanggalin natin ulit. Ang gagawin natin siguro dito, lagyan natin ng grasa. No? Mas kumapit o siya. Mga kalaiway. Yan. Sige. Ito sa may sa uring niya. Kunti lang yan. Masyado na madami yan. Lagyan mo ng grasa para mabilis yung pasok. Tapos dito, lagyan mo na rin yan. Sige, ipot mo. So, ayan. Dapat ho nalalagyan natin ng grasa bago natin lagay. Okay na yan. Natin ulit doon. Diretso mo ito. Pagka, mga kadiway, pupukin nyo lang dito, banda. Pagka hindi umano, nahirapan po kayong maglapat. Yun. So yan, nakalapat na ho siya. So lalagay na ho natin ito mga kadiway. Ayan, nagasgas ho dito. Kasi gawa ng medyo hirap tayo magkabit kanina. Pero bago ho ito. Ayan. So yan, kabit na ho natin ito. Yung dito sa may part na dapat muna natin ay lumapat eh. Yung dito sa may kabila, make sure na tanggalan nyo ng pintura, di ba? Para magkaroon ng contact. So, kiskisan yan. Kiskisan natin. Ito mga kadewa, yung paglalagay natin ng ground. Hindi pa naman nakalagay yung positive, di ba? Yan natin lalagay yung ground. Ayan. Medyo mahaba itong mga to Yan. May support. Okay. Sige lang, okay lang. Mas maganda mahaba. Okay, tipa mo na dyan. Ko na rin dito. Ipitang ko na rin. Size 8. So ayan mga kadeway, ganyan lang po kadali. Size 8 tong dalawang tournicles dito na tinanggal natin. So yun din ang ibabalik natin. Ihigpitan na po natin gamit ang socket wrench na size 8. Medyo masikip ng banda dito. Okay. Yung process madali lang naman to pagka hindi mo i-vlog, di ba? Medyo natatagalan lang ho tayo kasi in-explain ho natin yung process. Kaya sa magpapalit ng starter dyan ng mga Mio, kahit na anong motor, madali lang naman po. Basta make sure na tanggalin nyo muna yung ground, di ba? Para walang gumapang na supply ng kuryente para hindi ho masira yung niya, starter. Ayan. Dapat ho mahigpit po ito. Mahigpitan ko na po. Malapit na ako matapos. So okay na dito. Ayan. Yung tinitipan ni Hana. Mahirap kasi nasa looban. Ingat lang, dapat walang sa side na positive sa body ground ng ng motor para hindi magkaroon ng power. So kabit natin yung positive terminal niya mga ka-DIY. Medyo pilain mo lang pa dito konti. Sige pa. Sige. Sige pa. Hirap na, so okay na yan. Yan, ito lang po paglagay. Balik.
Ayan. So, try natin kung obra. Kung binili natin. Tika natin to, tanggalan natin ng pintura para malakas yung ground. Mahina ko kasi yung ground kaya hindi na mapandar. Tika natin. Impit na. So ayan, good morning mga ka-DIY. Ito yung video natin na kung saan pagpapatuloy ng pagkakabit natin ng 500cc na starter. Ayan. Dito sa Yamaha Sulco. Yamaha Neo Soul. Ayan. So ito yung stock. Update ko lang po kayo. Pang 110 to 115. Ito po yung stock na mga Yamaha Neo. Ngayon, pinalitan natin ng pang 500cc. Pwede sa big bike to. Actually, galing to sa mga malalaking motor talaga, mga 500cc motor. So yan, papalitan natin dahil hindi na mapaandar nitong starter natin yung Neo kasi kargado to. 63mm bore. Kaya minabuti natin na magpalit. So para sa mga ka-DIY natin na mahilig magkalikot ng kanilang mga motor, ayaw na magpagawa sa mekaniko. Ito tinanggal ko dito to mismo. Ayan. Para na sa ganun hindi tayo mahirapan na magsalpak nito. Ayan. Kunin mo yung grasa doon. Lagyan natin ng grasa dito. Okay. Tapos, abangan nyo rin po mga ka-DIY yung vlog content natin na gagawin na kung saan magpapalit din tayo ng belt. Kasi na siya, naging talong na. Naging violet na. Tapos, magpapalit din tayo ng clutch lining. Ito dito sa loob. Tatanggalin natin itong torque drive. So abangan nyo yun. For the meantime, ito muna ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-disassemble at mag-assemble or mag-replace ng starter na 500cc dito. Wala na po kayong gagawing modification. All you need to do is to remove this thing, para na sa ganun, hindi po kayo mahirapan na mag-salpak nito. Pero syempre, bago natin yan lalagay, itong sabay bandang o-ring lalagyan natin. Para na sa ganun, hindi tayo mahirapan magsalpa. Okay? Tapos ditong yung gear na to, lalagyan din natin ng grasa. Para mas may malubricate siya. So, ayan. Yung terminal, yung socket mismo, ng stock ito, ginamit na natin. Okay? Ngayon, yung nilalagay kasi namin to nung gabi, medyo nahirapan kami. Hindi ko pa kasi nalaman yung idea na pwedeng baklasin dito. Anong nangyari, medyo nakalas natin to. So, ang ginawa ko, binilik naman natin. Nagkamali lang tayo ng balik dahil yung magnet. May guide kasi to mga ka-DIY, ayan, para mas malaman ninyo. May guide po kasi yan, ibig sabihin may markings, yan. Pagtapatin nyo yung markings dito, tsaka dito may markings yan. Yan, kung makikita ninyo. Hindi nyo pwedeng pagbaliktarin itong cover na to kasi yung magnet dito. Ayan. So, walang marking dito. Ito lang yung marking. Yan, parang guhit. Gatla. Ito, tsaka ito. Okay? So, ito ang gagawin na lang natin dito. Tataas natin ganyan. Dahan-dahan. Papasok natin ito. Ayan. Kung mapapansin nyo rin mga ka-DIY, pininturahan ko na rin yan. Kasi ang daming gas-gas kahapon. Maselan kasi ako bago pa, tapos maraming gas-gas pa. So, ito kasi positive connection to. Kaya dapat talagang yan, hindi nababasa o hindi didikit sa body. Delikado ko kasi. Kunin mo yung tape, lalagyan na lang natin din ng tape dito. Yan. Electrical tape, nandun siguro. Ang brand po nito mga ka-DIY ay CNC brand. Kung makikita nyo ito, naka-engrave. Yan. CNC brand by either Taiwan, may Taiwan tayo nito, China. Iwan ko kung may Thailand. Itipan ko na lang dito mga ka-DIY. Waka mo. Yan. Para mas safe po tayo. Yun. Huwag po kayo maglilipat ng channel mga ka-DIY. Saglit na lang to. Yun. So ayan. Yung pagkakabit po ganito.
Yung positive part na to doon, banda. Ito naman yan. Ayun. So, dito, makikita nyo, maluwag, oh. Diba? Diyan natin ipapasok yan. Dito, ito, pababa, ito, pababa, ito. Pababa tong part na to, pag ganyan. Tapos, ipapasok natin ganyan. Tapos ito, dito, tatapat natin. Yan, o. Tapat-tapat lang yan, huwag mong madaliin. Yan, tapos pag sumalpak na, dito naman sa kabila. Ito. May dalawang lagay ng tornilyo dito. Ito muna unahin natin ilagay. Ayan. Dito banda. Pagka hindi siya tumatapat, igalaw-galaw na lang mga kadaya. Yan. Hanggang sa tumapat yung tornilyo. Size 8 po ito. Size 8. Ito isa sa may ground. May ground ho ito. Ayan. Kailangan na ilagay din natin yung ground. Dito sa kabila naman sa may taas niya. Allen wrench na lang yung nilagay ko para hindi tayo mahirapan. Para madaling ipasok. Allen bolt. Yung tornilyo na nilagay natin. Ayun. Dapat yung make sure na mahigpit po talaga yung pagkakabit nyo ng ground. Kasi para sa body ground po yan. Ito yung connector nito. Ito sa may banda rito. Yan. Yan na lang socket niya. Pero mamaya muna natin ilagay. Ang gagawin na lang muna natin ito. Kita mo sa mga viewers natin, be. Yan. Ilalagay na natin to. Salpak na natin. Yan. Yung paglalagay nito, syempre, lagyan mo rin ng grasa kasi yaman lang din na nabuksan mo, na ibaba mo, lagyan mo na ng grasa para maganda yung lubrication nya. Walang shitation. Tapos itong malaking gear na to, dapat sa loob kasi ito yung magpapaikot dito. Yan. Tapos ito naman, dito mismo sa may gear. Yun o. Kita nyo sa may gear. Ito yung gear ng starter. Okay? So, salpak natin ganyan. Hindi pa ganyan, dapat lulubog yan. So, ililipat natin. Lipat-lipat lang naman yan. Ayun. So, ganyan yung pagsasalpak. Tapos, ilagay mo yung washer. Yan, yung ilaw. Yun yung sinasabi ko doon, yung ilaw. Itong gear na to, para doon mismo sa may starter, yun, no? Papaba mo para mas makita nila. Yun, no? Sa may starter. Tapos ito, doon sa may malaki. So, ito yung maliit na parang gear na yan. Ito yung tinatanggal pagka mahirapan po kayong magkabit niyan. Starter na yan na 500cc. Kasi may katabaan po yan. Tapos ito, yung may guide dito. Dito yan, banda. Pagka tinanggal nyo po. Yan. So, ganyan lang ho ang pagbabalik. Size 8 din po yung tournicles niya. Gamit po kayo ng T-socket para mas madali. Dalawang tornilyo lang po ang tinatanggal dito. Ayan. Ito yung tamang higpit lang. Huwag masyado. Ayan, tapos na yan. Okay, boy. Kabit na natin dito. Para matry natin kung tama yung pinagkabit natin. Yan, socket lang po yan. Para doon sa may relay niya. Para mapandar natin yung starter. Okay? Okay na. Ayan, no? Meron tayong voltmeter na 12.2. Pero dito nagluloko. 11.2. Hindi masyadong accurate. So, tatry muna natin. Tapos pakita ko dito. Okay? Ayan. Tignan natin kung umubra. No? One click, oh. Wala mo lang kahilap-hilap. Hindi pa lang pinangitan yung starter. Diba? Yun. Patay natin ulit. Tignan mo kung paano ko pindutin itong push button niya. Bahagya lang.
ho ang sistema. Umiikot po yan. So, ayan mga ka-DIY, hoping na sa vlog content natin ngayon na sa pagpapalit ng starter motor which is 500cc para sa mga big bike, pero pwede natin ilagay dito sa Yamaha Mio. Pwede ito sa mga Yamaha Mio Amore, Fino, Salty, ano ba ba? Nubo, mga ganon, Smiley, mga ganon, Musol, pwede rin. Ito kasi Musol to sa akin, Mio 4 ng Thailand. So, ito, kagandahan nito, kahit na wala ka na nung yung crankcase, kahit wala ka na nito, kahit na hindi ka na mag-kick, kahit na maglagay ka ng Novo crank para mas maporma, kahit na wala na tong kick arm o itong kick gear mismo, hindi ka na mahirapan. Hindi ka na mahirapan na magpa-start ng motor mo kasi siyempre 500cc yung starter mo. So kahit na 200cc, 300cc yung displacement ng motor mo, kayang-kaya niyang paandalin na walang kahirap-hirap. Yan po kasi ang intended, kaya ako nag-upgrade ng starter which is 500cc. Kasi itong, sabi ko nga, doon sa naunang mga video ko, itong natin, kahit na bago pa man din ito, gel type ng Outdo, Huawei brand ng Hong Kong, kahit na bago yan, kasi siyempre ito, 5 amperes lang yan. 5 amperes lang, sa mga stock lang yan ng makina. Mahihirapan na siya pagka kargado na katulad dito na naka 63mm 180cc category na kasi ito. So yung 500cc na starter na nilagay natin, CNC brand, nasa lang po yan, yung price po niya nagre-range ng 900, 1,000 to 1,500. Nabili ko sa Lazada, so yung link, yung store kung saan ko siya nabili, ilalagay ko na doon sa description below natin. Hindi pa po kasamang shipping doon, siguro mga 1,000 to 1,200 ng shipping. Depende kung saan mo sa kinuha, sa Visayas, sa Mindanao, or sa China mismo, or sa Caloocan. Sa Caloocan ko kasi nakuha, kaya may tropa tayo doon, kaya medyo namurahan natin. Okay? So hoping na sa vlog content natin ngayon, meron po kayo ulit natutunan para sa mga may kargado dyan. Tama na yung pag-iyak ninyo, tama na yung problema ninyo, tama na yung frustration ninyo dahil may solusyon na. Easy lang ang pag-start natin. Gaya ng sinabi ko, tingnan nyo, i-start ko ulit. Walang kahirap-hirap kahit na palubat na yung makina mo, yung baterya mo. Wala, pindot mo lang. Hindi gaya nung mauubos yung iinit yung starter mo. Dito walang kahirap-hirap. Okay? Actually, pag ikakabit mo to, magpukonsume ka lang ng mga 15 minutes, 10 to 15 minutes, kaya lang medyo 30 minutes tayo dahil nag-binlag natin, pinaliwanag natin yung proseso para hindi po kayo mahirapan. Kasi hindi po talaga ito ginagawa, hindi ito kinakabit sa mga stock. Itong 500cc na starter motor para lang to sa may karga. Tatlo po yan, may 250cc, may 300cc, may 500cc. 63mm kasi yung sa akin, kaya minabuti ko ng 500cc na lang nilagay natin. Para wala ng diskusyon, para wala ng debate. Malay mo, magpataas tayo ng displacement, maging 300 or open category, hindi na tayo magpapalit ng starter. Okay? So, one click agad, wala nang kakaba-kaba. History kasi nito, kick kami ng kick, laging naupod yung kick gear natin na nalulustrate. Sabi ko, bilang ko na lang ng ngayon ko lang naisipan na bilan na ng starter. May nagbigay kasi sa atin ng idea, itistro pa din natin na may karga from Baguio. Yun ang yun na sa atin. Tawag doon, sinare niya na idea. So, maraming salamat. Shoutout natin yung mga tropa natin mekaniko, Ryan Tamundong, siyempre. Tropa natin si Alim Charles, sino pa ba? Knives Slow ng Zin Moods. Ayan, sino pa bang iba? Siyempre, yung kasama natin gumawa, PJ Miyake. Kita mo? Ayan, tapos siyempre si Ana Luz Ramos. Check nyo rin yun at subscribe nyo yung YouTube channel niya, Ana Luz Vlog. Siyempre yung videographer natin, si Maria Tricia May. Tapos siyempre si Light Girl natin, May Senatanya May. So abangan nyo itong gagawin natin uli na vlog. Magpapalit tayo ng bell. Kasi pag ganyang mga kulay na natalong, palitin na yan. Hindi na masyadong kumakapit yung lining. At magpapalit din tayo mismo ng clutch lining. Okay? So, abangan nyo mga ka-DIY at maraming salamat sa panunood. To God all be the glory, Bantang sa inyo.